Ayan, Brad. Ano ibig sabihin mo sa paggalap ng pansamantala? Ay, hindi mo alam yung pansamantala. Sa English, ang pansamantala, temporary. So, ibig sabihin lahat ng bagay dito, Brad, temporary. Walang permanente dito sa mundo. Sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay lilipas. Pero ang kanyang mga salita ay mananatili. So ngayon, Brad, kung temporary ang buhay dito sa mundo, may tinatawag na eternal. Pag sinabing eternal, ano yung eternal? Forever. Forever. Tama ka si brother. Ibig sabihin, pang walang hanggan, forever. Ang tao, pag namatay, doon pa lang magsisimula ang eternity ng kanyang buhay. Ibig sabihin, dapat siguraduhin natin bago tayo mamatay kung nandito sa mundo, alam mo kung saan ka pupunta. Yun ang aming ipinapangaral sa mga pulis, pinapangaral namin sa mga tulungan kapag pumapasok. Kasi importante na malaman nyo, mga kapatid, na ang buhay ay maikli. At habang maikli ang buhay, dapat alam mo ang purpose ng buhay mo. Kayo, ginagawa niyo yung paglilingkod dito sa bayan. Ibig sabihin po, so naglilingkod kayo sa bayan. Naglilingkod tayo sa community. Pero dapat, sa isang side, yung spiritual things natin, yung spiritual side natin, dapat binibigay din natin sa Diyos yung paglilingkod natin. Yung ibig sabihin kapatid, yung tao kasi hindi naman nabubuhay sa tinapay, sabi sa Matthew 4, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, yun lang yung gusto kong ibahagi na ang buhay, brother, hindi lamang tayo pang material. Higit sa lahat, spiritually dapat tayo ay mabusog ng kanyang salita. So, salamat sa iyong pakikinig, brother. Alan, Justin. So, kung may pagkakataon, Brad, ay magbisita ko kayo sa inyong bahay. Wala tayong pinag-promote na nilito. Pinag-promote natin yung relationship together. At the same time, makapagdala ko ng kape at saka ng pinagaw. Dahil kami pa ang nagbibigay. Dahil namin na nakakabala kami. Hindi nila ako ng pagkakataon. Yung ginagawa lang namin, binibigay yung kanila. 5 minutes, 10 minutes, tapos na, ayun na kami. May dito kasi yan, walang bayad ko. Devotion ko tama. Paano ba yun yung Nagkakaroon ko siya sa Roque de Lima. Ngayon lang kasi nakakalimutan ko lang sa Roque. So, dapat si Roque Sandy, pasok ko. sobrang hindi accidente yung ating pag-uusap. Hindi accidente yung pagpunta ko dito. So ito, bibigay ko to. Jeremias 29:30. Kapag ginanap niyo ako yung matatakbuhan. Kung buong puso ninyo ako mahanap. So, binabigyan tayo para sa akin. So, lagi tayong binibigyan ng mga tao ng Panginoon. Kapag nag-iisip tayo. Opportunity para binibigyan. Kaya, wala tayong purpose dito kung hindi mo alam ang maganda sa kapwa. Kasi kung mahal mo ang kapwa ko, hindi mo mawala ng sama. Kasi pangalawang purpose ng Panginoon yun. Golden rule yun eh. Ang ilang golden rule, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Ang buong Panginoon. Ang pangalawang purpose, mahalin mo ang kapwa mo. Nagaya ng pagmamahal mo sa iyo sa iyo. So yung ginagawa din namin, isang pagmamahal yun. Bakit? Pinapaalam namin na si Jesus Christ na tumubos natin mga kasalanan ay minahal tayo ng buong buo. Na hindi tayo magkakaroon ng pag-asa, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi dahil sa kanya nag-alay siya ng buhay sa atin. So doon tayo niya sinasakit saan? Sa eternal na kapahamakan. Na kapag ang tao namatay, walang pananampalataya kay Kristo at pagtitiwala, ano mangyayari? Sa impyerno siya pupunta. At yun ay totoo. Ako hindi mag-aaksaya ng panahon sa inyo, wala naman akong kikitain sa inyo. Gusto ko palang sabihin sa inyo na yung pag-ibig ng Diyos malaki sa atin. At ang Panginoon ay nagpapala sa mga tao, hinahanap siya. So maliit ang sunod naman natin ngayon. Pero kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa Panginoon at makita niyo ang katapatan mo, brother, nadating ang tao ng Diyos ngayon. Kailangan lang makita ng Diyos sa
sa maliit na bagay, tapat kayo sa Kanya. Kasi minsan pagka hinahanap din natin ng malaki, nagre-reklamo na kagad tayo sa maliit na bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, ang ka-English ng Diyos. Eh, nagre-reklamo ka pa lang sa maliit. Ngayon, kung tapat ka na sa maliit na bagay, para nakita ko si Alan, si Justin, tapat, contentment, i-bless ko na ito. So, salamat sa pagkikinig at pag-pray ko kayo kayo mga sabit lang para na maganda kasi may panalangin tayo i-bless tayo. So, hindi ito aksidente na makapag-share sa inyo ng Bible. Kaya ako pa rin yung Bible ko ng Bible. Ito, panalangin ko ng kapatid. And allow me to share ko sa word ko lang ha. Bro, brother, ito, wala ko masama sa ginawa natin. It's the encouragement prayer. Yung iba natin mga nakita na grabe. Kasi para ng tayo ng isa sa kapatid. Pilit ka, wala ka sa salita ng Diyos, ibiglas ka ng Panginoon. So, may panalangin ba kayo, bro? Yung prayer request sa pamilya mo? May anak ka na ba, bro? Wala ko po. Single ka. Father mo, may sakit ba? Nanay mo? Meron po. Mama ko is wala na po. Recover lang po sa soul niya. Okay. Sa ano po, sa tatay mo may karamdaman? Meron po, pero Sa kapatid, mayroong karamdaman? wala po. So, ano lang yung parang eksakto na prayer request mo sa pamilya? Safety. Parents lang po sa pamilya. Sa pamilya. Ikaw, brother. So, Justin and anak. Sige, pray tayo. Lord, thank you po sa umaga yung nagkalog mo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Panginoon, hindi aksidente na nakarating ako, Panginoon, dito sa health center na ginagawa ngayon. At salamat sa buhay ng dalawang tao ito, si Justin at si Alan, na sa pagtanggap sa akin sa maikling oras na pagkakwentuhan. Panginoon, pagpalain mo ang dalawang tao ito. Sa maikling sharing namin ay about naliliwanagan sila kung gaano ka halaga yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin. Kung kikilalanin ka namin, Panginoon, tagapagligtas na aming buhay. Pagpalain mo sila. Panginoon, dalangin namin ang kanilang pamilya parehas na i-bless mo sa mga trabaho, ilayo mo sa mga karamdam, sa mga sakuna, at bigyan, Panginoon, ng kagalingan kung may mga karamdaman man. Panginoon, umaasa kami sa iyo na ikaw ang magpuprovide para sa amin. At magamat maliit na aming mga sweldo, Lord, ito ay aming itinataas sa iyo at pinagpapasalamat na kami magtatapat. At alam ko, Panginoon, i-bless mo ang dalawang tao ito sapagkat open ang salita ng Diyos, Panginoon, para sa kanila. Pagpalain mo ang dalawang tao ito, Panginoon, at patuloy mo silang yakapin. Kung may mga problema, Panginoon, alam ko, Lord, ikaw ang unang-una nilang hahanapin. Ang sabi mo dyan sa Jeremiah, Panginoon, hanapin ka namin at ikaw ay sasagot. Kaya, Lord, dapat lagi kami tumatawag sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang mga trabaho nila dito, pagpalain mo, Panginoon, na magpapala sila sa mga nakakausap nila. Panginoon, ito aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Brad, salamat. So, hi tayo, brother. Hi. Yan, si Alan at si Justin. So, sila yung mga caretaker dito sa Barangay South Signal Health Center. So, ginagawa pa ito. Napaka-accommodating ng dalawang tao to. Napakabuting mga tao. At masarap sila kausap. So, hopefully, ay makapasyal ako sa bahay nila, loobin ng Panginoon. So, bye-bye. God bless. Ito lang yung ating sharing sa araw na to.